by this time, magabasa kita sa pulong sa Diyos. Dili kita sa Hebrewanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13, atong pagbasahon kini. Nagaingon dinhi kay ang pulong sa Diyos buhi ug nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang budang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kay kinsa magahatag ra unya kitag husay. So ang atong mga kinabuhi matubang kini siya kang Kristo sa malabot nga mga adlaw, ug husayon ang tagsa-tagsa nato ka mga binuhatan sa kalibutan, kung may equivalent ba na ganti o wala ba. So mao kana nga careful kita sa atong pagkinabuhi dinhi nga kalibutan, kaya gihatag sa Dios nga kinabuhi nato mubo lamang, no? Dili taas ang atong kinabuhi sa kalibutan. Bisan pag maabot kita og 80 years compared to eternity, mubo na gid kaya kana siya, no? Mao kana ang atong kinabuhi, samtang napakita sa kalibutan, ato kini siyang hatagan o labaw nga pagtagad, dili sa mga material o dili sa mga kalibutanong butang, kundi sa mga butang na espiritual. Okay, akong hangyo ng tanan sa pagtindog, hanggang buta. Amahan mo nga Diyos, ninigatag na sa kabuntagon, kami magkaduol din sa imong balaan nga presensya. Nagapaubos kami nga nakanimo, tungod kay nagatuo kami ikaw ang among gamhanan nga Diyos. Kinahanglan nga kami magapaubos nga nakanimo, magatugyan nga nakanimo, magasimba nga nakanimo sa espiritu sa kamatuoran. Nining taknaan akong ginatugyan ang tagsa-tagsa na mo ka mga kinabuhi nga nakanimo. Nagahangyo kami nga din ikaw magatabang ka na mo, magahimo ka na mo nga aliyan diya sa imong matubangan. Sa diha nga limpyo kami sa imong matubangan, sa diha nga kami nagkapakid-fellowship nga nakanimo, ug sa diha nga kami puno sa balang espiritu. Yes, imong madawat ang among mga pagabuhaton karon. Ilabi na ang pagtuon sa imong pulong. Busa ang ihatag kini nga panahon nga nakanimo, salamat nga imong pangalan mahimaya sa tagsa-tagsa namong ka mga kinabuhi. O kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat din sa atong Sunday School, no? Si Pastor Brendo sa mga adult, and then si Isong Linda sa mga young people, o si Isoong Aliha para sa mga kabataan. Welcome to kay Sheila. Yes, salamat sa ilahang mga kinabuhi, and I just hope nga palaghanon ninyo ang inyong mga flux, no? Kaya usa ka na sa ministry, equivalent ka na siya sa, actually equivalent ka na siya sa ministry sa pastor teacher. Kaya ninyo og say pa na atungod kay nagtudlo ka mo sa mga bata, sa mga young people, sa mga adult, nga underestimate ninyo ka na siya. Kana siya, ang equivalent niya na is sama sa kinabuhi sa usa ka pastor nga adunay kongregasyon nga nagatudlo siya sa iyang kongregasyon. Kung nagatudlo ka mo o 5 o 10 ka buok, sa mata sa Diyos pareha na siya sa nagatudlo sa pastor sa iyang congregation. As long you are in the divine dynasty, as long kamo puno sa balang espiritu, in fellowship with God, kung sa diyang nga nagabuhat ka mo niya na sa mata sa Diyos, valid, madawat ang inyong ginabuhat, o ka na may
yes, may equivalent ka na siya nga kante sa eternity. So, ang pingin ninyo ka na, ang inyong responsibility, no? And yes, si Glinda ka kanina, nagkatundo daw siya kang Jesus Christ, no? Actually, si Jesus Christ, dual ang iyang personality, no? He is 100% God, at the same time, He is 100% human. So, nagatuog yung kita niya na nga sa dinhi siya sa kalibutan, gisunog yun niya ang iyang tawhanon nga kahimtang. Busa, tawag yun siya samtang na siya diri sa kalibutan. Wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos. No? So, sa iyang 100% ng pagkatao, nag-perform siya sa tawhanon nga kahimtang, nagkakaon siya, ginauhaw siya, atong nakita nga nag-perform siya as human being during that time. But though ang iyang pagka-Diyos nasa iyaha, pero wala niya gigamit during that time. No? Ang iyang pag-anis kalibutan, nagasulog lang siya sa unod, sa katuyuan nga matubos kita niya, pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Now, tungod niya na, sa diyang nituo kita kang Kristo Jesus ng atong Ginoong manluluwas, kita karon nahimong mga tao nga luwas na nanay kasiguruhan, lumulupya na kita sa langit, o kita ang pinakadato ng tao sa tibuok kalibutan. I do not know kung nasabtan ninyo ka na siya. You are the most richest people sa kalibutan. Dili makumpara ng mga kinabuhi sa mga material nga mga butang sa kalibutan. Pasig naguna-una ka nga, lisod man ang among kahimtang. Mao kini nga itong pagatunan karon. Ingon nga nahimo ikaw membro sa royal family of God, nahimo ikaw kabanay sa harianon nga pamilya. O nahimo ikaw nga kabanay sa harianon nga pamilya, meaning anak ikaw sa hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Dili lang kasi sa kalibutan, pag mayon ganing ka nga Diana, naramay Diana din, no? Murag anak sa hari, no? O mga asawa sa mga hari. No? But ang tinuod, mas labaw pa kay kanila. Ang mga hari sa kalibutan, temporary lang na sila. Pero kita, anak sa hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo. Umaw lang gitawag kita o members of the royal family of God. Royal. Harianong banay. No? Membro kita sa harianong banay. Nahimo kita nga kabahin sa pagka-membro sa pamilya sa Diyos. No? Magtotoo naman siguro ang tanan, murag wala na may isa diri nga dili magtotoo, no? Kung ano na may usa nga dili pa magtotoo, kinahanglan imong pagatuhan si Kristo Jesus, kung imong Ginoo manluluwas, ang by that nahimo ikaw membro sa pamilya sa Dios. So karon atong pagatunan kining portfolio of invisible assets, no? Kung manakita sa protocol plan of God, atong nahibaluan dito sa protocol plan of God nga kinahanglan atong yung sundon ang sistema o procedure sa Dios. Kay mo ka na siya pinaka-correct nga procedure, correct nga pamaagi nga kinahanglan pagatuno ang pagasundon sa usa ka magtotoo. Ang usa ka insaktong butang pagabuhaton nimo sa insaktong pagbuhat o insaktong pamaagi. A right thing must be done in a right way. Mabina siya. Like for example, sa itong pagsimba, kung sa man ang protocol sa itong pagsimba, dapat limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Kung dili ka limpyo sa tubangan sa Diyos, di madawat ang inyong pagsimba. Protocol na siya. So, unsay pamagi para malimpyo ka, imong gamiton ang 1 John 1:9. Kaya ang 1 John 1:9 nag-ingon, kung isugid na to ang atong mga sala, siya magtinumanon o andam nga magapasaylo sa atong mga sala,
o magalimpyo sa tanang dili pagkamataron. So kung nagagamit ikaw niya na, limpyo ikaw sa tubangan sa Diyos karon, o kung limpyo ikaw sa tubangan sa Diyos, you are in fellowship with God. Aduna kita pagpaking sandurot, pagpaking uban, pagpaking fellowship sa Diyos. Makasimba kita kaniya. Kaya dili man ta makasimba kaniya kung aduna kita isala. Dili man kita makasimba kaniya kung wala kita diya sa pagpaking fellowship na kaniya. Dili kita makasimba kaniya if we are not filled with the Holy Spirit. That's why importante ka na siya. Protocol na siya, no? That's a protocol. Nga sa atong pagbuhat sa usa ka butang, buhaton na ito ang usa ka butang, a right thing must be done in a right way. So, mo ka na nga sa atong pagsimba, dapat masabtan na ito ang protocol din ha. Now, usa naman ka na siya ka-protocol, daghang mga protocol, no? Now, ano kita karon sa portfolio of invisible asset? Makita kini siya sa Ephesians 1:3-8 atong pagkabasahon kini sa mga matawtawon, no? Portfolio of invisible assets, illustrative language for the spiritual wealth designed by God in eternity past for each church age believer. Wala ko dahil kalimat ni pwede gini. Okay, portfolio of invisible assets, no? Asa man gikuha ang pulong portfolio. Siguro nakakita kamo kanang mga dagko ng mga negosyante, no? Kasagaran na nila nanay mga dagko kay nga portfolio. Murag siguro ang termino ninyo niya na is murag tatsikis ko ng inyong tanaw, no? O kana siya, puno na siya o mga documents din na. O mga documents din ha, siguro naglambigit o mga billions ng mga assets, no? Mga assets, mga billions o millions ng mga bahandi nga nasa sulod din ha. O mao ka nang gitawag na to portfolio. And then nga gitawag kini siya o invisible assets, no? So ato kin tagsa-tagsaon karon, no? Usa ka illustrative kini siya sa language for the spiritual wealth. Spiritual wealth meaning to say nga ang Diyos in eternity past naghatag na siya kanimo og mga espirituhanong pagkadato. Bahandianon ta. Wala gi hikaw sa Dios ang espirituhanong pagkadato sa matag usa ka magtotoo. Kitang tanan espirituhanon nga dato ta. Design kini sa Dios in eternity past. Wala pa kita matao o wala pa kita natao mag-usap. Wala pa kita nahimong anak sa Dios. Nahibalo kita nga ang Diyos nag-prepare na nini in eternity past. Naibalo na siya sa imong kinabuhi, nga ikaw, mutuog kang Kristo Jesus ng imong Ginoog manluluwas. O tungod sa imong pagtuog kang Kristo Jesus ng imong Ginoog manluluwas, nag-prepare na siya o mga spiritual wealth. Now, ingunan niya ang imong kahimtang. Nag-drawing kita diri og square, no? Nganong square man? Dili man square ang kalibutan. Now, atong gibutang kini nga square, nagulagway kini sa imong kinabuhi. Bisag asa ikaw sa kalibutan, four corners of the earth, ang Diyos naghatag sa imo og opportunity. Kuman ikaw na luwas, pagkaluwas gyud nimo, gihatagan ikaw og opportunity sa Dios. Opportunity. Either may sa pagkaluwas nimo,
gihatagan ikaw og number of days, number of years, nga di ikaw makapangalagad sa Diyos. O in eternity past, ang imong kinabuhi, nabasa na ni siya sa Diyos. Nana ni siya sa omniscience of God. Ang mata ko sa kanato, nana sa omniscience of God. Nabasa na niya, gikan sa imong pagkaluwas, ug hangtod sa imong pagkamatay. Apan sa imong pagkaluwas kadto sa imong pagkamatay, naghatag na ang Dios og equal opportunity. Equal opportunities and unequal privilege. Nung nga nung ato na tayo equal opportunities, na tayo equal privilege. Tungod kay ang Diyos, naghatag ka na ito o ibutang lang na ito sa kaadlaw. Sa usa ka adlaw, one day is equivalent to 24 hours. Itawag siya og equal opportunity tungod kay ang matag usa ka nato natay tag 24 oras sa usa ka adlaw. 24 oras sa usa ka adlaw. Gikuhaan nato na sa atong pagkatulog, siguro yung pagkatulog basig hingatulog kay ta. Ibutang na lang nato. 10 hours ang imong pagkatulog, hingatulog ka. Insakto ang imong pagkatulog sa gabi, siguro 8 hours. Nya pagkahapon tulog po ka 2 hours or 10 hours. Ang nabilin sa imong oras pila? 14 hours na lang. Kuhanin mo sa imong pagkaon, pagkaligo, kuhanin mo sa imong mga gagmay mga buluhaton, siguro ibutan na nato nga doon na kay need nga 10 hours sa napulo ka oras. Sa out of usa ka adlaw. Ang napulo ka oras, unsa ang gigamit nimo niana? Giunsa nimo ang napulo ka oras gigihatag sa Dios nga kanimo. Now, just remember nga sa doctrine sa protocol plan of God, ang priority number 1 nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi nga angay nimong pagabuhaton, mao gyud ang pagtuon sa pulong sa Dios. Balikon ako, no? Ang number 1 nga priority sa usa ka magtutuo nga angay niyang pagabuhaton, mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Learning the Word of God, mao gina number 1. Number 2 na ng uban. O bito ng nata, ngano nagagather ta karon. Nagagather ta karon not because of we sing a lot, no? Dili kay magkanta tagdaghang mga kalantahon, no? Nagagather ta karon tungod kay magtuon ta sa pulong sa Dios. So sa usa ka adlaw, gihatagan ta niya og number of hours nga atong gamiton sa pagtuon sa pulong sa Dios. That's it. Ang pangutana, sa usa ka adlaw, especially sa Monday to Saturday, kumusta ang atong pagtuon sa pulong sa Dios? Kay mo na ang priority number 1. Dili man ta magatubo nga to sa pagkahamtong kung walay pagtuon sa pulong sa Dios. Dili nimo masabtan sa pagkinabuhi nato diri sa kalibutan, dili nimo masabtan ang spirituality nga na-mix na niya sa carnality. Gamay kay mikir sa itong panguna-una, nagtuo kita nga nagapangalagad pa kita sa Diyos, wala na diay na divert na diay kita. Dili na lang sa gitawag na to kanang klaro kay nga sala. Kung dili, bisan na lang sa sala sa itong una-una. Matingala kita, na outside of fellowship naman ko. Now, yun natin. Kung nainsakto ang imong kinabuhi,
dapat ma-check ni siya mga opportunities. Kaya kung dili ni siya makorek kining siyang mga opportunities ang gihatag sa Dios sa imong kinabuhi, may iba ang imong perspective, ang imong paglantaw, imbis langit nun, nakapokus ka sa kalibutanon ng mga butang, ang uban din ang mga opportunities na gihatag sa Dios nga na kanimo na paminawa kini siya. Ang opportunities nga gihatag sa Dios sa imong dili na siya mabalik. Dili na. Ang karon nga adlaw, kung nagkamali kita sa atong pagpili karong adlaw, dili na siya mabalik ngadto sa langit. Dili na niya maihatag sa imong. Ang opportunities nga supposed to be the equivalent nga ganti, wala na, lost na siya. Nakita ninyo unsa ka importante ang pag-grab sa opportunities. Bilang mga magtotoo o Kristohanon, dapat opportunista ta. Dili opportunista sa kwarta, kundi opportunista ta sa panahon nga gihatag sa Dios nga di kanato. Once na ma-miss ni mo ang usa ka opportunity, miss ka ni gyud na. Either wala ka nagbuhat sa buluhaton, or either nagbuhat ka sa buluhaton, pero mali ang pagkabuhat. Wala masabay ang protocol. So, failure na niya. No? Siguro may ka nga pastor na alam ko sa simbahan, okay na ni. Dili ka nang naa sa simbahan nga okay sa tubangan sa Diyos. Ang okay sa Diyos, ang katong usa ka espirituhanon nga magtotoo nga nasa sulod sa simbahan. Kay pwede kang nga naa sa simbahan, pero dili ka espirituhanon. Nasabtan niyo na? Nasabtan niyo kung sa ang espirituhanon nga kahimtang? Nga naa ka sa simbahan, pero dili ka espiritual. Ay Diyos no, nga kitang tanan diri espiritual ta. Spirituality means you are filled with the Holy Spirit. Nagpasabot ka na siya nga ang balang espiritu mo'y nagatrabaho sa tagsa-tagsa na ito kinabuhi, sa sunod na ito, o nagaproduce kita sa mga espirituhanong mga utang. Dili energy of the flesh, dili kusog sa imong unod. Kaya kung kusog sa itong unod, ang nag-pilsa ka na ito sa pagpangalagad, gitawag ka na siya og human good. Human good is evil. Human bad is evil. So, wala madawat niya na. Ang madawat lang sa Diyos is divine good lang. Divine good, katong nag-produce kita sa mga pagpangalagad nga resulta sa atong pagkapuno sa balang espiritu. Resulta siya sa the filling of the Holy Spirit. Now, this is Ephesians 1. Atong pagbasahon kini siya. Sugod sa 3 ngadto sa 8 nagaingon dinhi, dalaygon ang Dios o kamahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga diha kang Kristo nagapanalangin kanato sa tanang mga panalangin espirituhanon diha sa mga langitnong dapit. Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan o dili masalawayon diha sa tubangan sa Diyos. Wala yang katuyuan. Nagpili ka na ito ang kita. Unsa daw? Mabalaan. Unsa maning mabalaan? Dili blaan ha? Balaan. No? Balaan. No? Buti pasabot nga nagkinabuhi kita nga limpyo sa tubangan sa Diyos. Sa atong pag-isip karon, sa atong panghuna-huna karon, kumusta nga atong panghuna-huna karon? Naghuna-huna ba ta sa mga kalibutanong butang?
Naghunahuna ba ta sa mga material nga mga butang? Mga butang nga lumalabay lamang, o wala na itong panghunahuna, nata sa sulod sa simbahan. So, gusto sa Diyos nga nagkinabuhi kita nga balaan. Nayo sa kasala sa itong kinabuhi, di na tabalaan. Masabdan niya na. Nayo usa kasala sa itong kinabuhi, di na tabalaan. Gamit na po taniyan na og rebound. So, diha kaniya, sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili ka na to aron kita mabalaan o dili masalawayon, diha sa tubangan sa Diyos. Pinagi sa gugma kita iyang gipili, nga daan, aron mahimong iyang mga anak, nga sinagop. Pinagi kang Hesukristo, sumala sa tuyo sa iyang kabubuton, aron pagadaykon ang iyang mahimayaong grasya nga sa walay bayad iyang gihatag kanato pinagi sa pinalangga. That means pinagi kang Kristo Jesus. Nga diha kaniya kita may katubsanan pinagi kang Kristo, pinagi sa iyang dugo, may kapasayloan alang sa atong mga paglapas, sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios nga iyang gipadagaya kanato. I just hope nga isulat ninyo kini siya nga teksto Episo 1:3 ngadto sa 8 ug inyong pagabalik-balikon kini siya. Now in financial terms, a portfolio is a group of securities held for investment. Group of securities, no, held for investment. Gi-invest na niya, no? Designates the holdings of an investor and is a synonyms for those riches. By analogy, God has lavished the riches of His grace upon all members of His royal family. Gihatag din siya sa Diyos. Ang nakadungog ba mo itong flood control, no? Nga daghan kayo mga nag-enjoy silang kinabuhi, no? Ang gigamit ng word nga lavish, no? Praga na nagkakaon dito nga duha lang sila nga pila to? 700,000 sa kananan. So lavish yun, no? Now, God has lavished the riches of His grace. Dili lang. Layo ra kay itong flood control. Layo ra kay itong kwarta sa flood control sa gihatag sa Diyos kanhi kanato. Ang Diyos nagahatag sa tanang mga espirituhalong panalangin nga kanimo. The riches of His grace upon all members of His royal family. Dili ka pobre. Kung imo una-una pobre ka sa kalibutan, dato ka. Tungod kay ang atong permanenteng puloy-anan nasa taas. Anang kita sa hari, sa mga hari o Ginoo, sa mga Ginoo. Dili pa lang nimo na masabtan karon. Pero kung masabtan nimo na, dili nimo ikambyo ang imong kinabuhi bisan man sa mga dato sa kalibutan. Dili di ka mo ingon na nga muntag parihat na niya. Tama na lang imong kinabuhi nga ikaw na sa Ginoo. And then, God will supply na lang sa uban ng mga Panginoon. So every believer in the church age, without exception, is made fabulously wealthy. Wala yung exempted din eh. Meaning, ang matag usa ka nato dato sa tubangan sa Diyos. Wa yung exempted. Di ka makaingon nga, wala siguro ko yung apila na, Pastor, oy, basig ka mura na. Di ka makasulti na. Kitang tanan. Sadyang nahimo kita nga membro sa royal family of God. Kitang tanan dato sa tubangan sa Diyos. Now, wingon mo, Pastor, wa man na mo ma-experience. Di mo ni siya ma-experience kung di ka mag-grow into spiritual maturity. But when you grow to spiritual maturity, makita ni mo unsa day ikaw sa mata sa Diyos.
And then someday, may mong reality siya, sadyang magatubang na ikaw kang Kristo Jesus, kaya ang panahon na, imo nang matagamtaman ang tinuod ni mo nga pagkadato eternally. Nga dato diay ka sa walay katapusan sa malabot ng mga adlaw. Dato kita. So ayaw ka mag-self-pity, dili na dapat mag-self-pity. The more the believer advances in the knowledge of God and His plan, the more real and usable His invisible assets become, and more fully He executes God's purpose for His life. The more nga magatubo ikaw spiritually, the more nga ang imong pangandoy sa imong kinabuhi mo nga ang pagpakig-fellowship sa Diyos, pagpakig-sanduro, pag kinahubuhi kauban sa Diyos, the more nga mag-enjoy ikaw sa yuta, the more nga mag-enjoy ikaw dito sa langit sa malabot ng mga panahon. Oh, yes, mahimo ikaw tinuod nga kalamiton o mahimo ikaw ng invisible assets, no? Ang kining invisible assets, mahimo siyang more fully executes God's purpose for your life, for our life, for His life. Mo nang importante kayo ang espirituhan nga pagtubo, kay dili di mo matagamtaman kini siya kung dili di ka magatubo sa paghamtong. Maguna-una jud ka na lisod pag gihapon ni. Maguna-una jud ka na maayo pa na sila, nga dili magtotoo, ikumpara pag gihapon ni may imong kaugalingon ngadto kanila. Pero kung masabtan nimo ang imong kahimtang diya sa Dios, diya kan Kristo Jesus, dato jud ikaw. Dili ambutan. Kung ikambyo ba ninyo ning inyong kinabuhi sa usa ka dato kayong tao sa kalibutan nga may impierno siya. Bisa inyo daw, kinsa mo kambyo sa inyong kinabuhi. Ibutan na to, di na ta mag-mention og pangalan. Na usa ka dato kay pinakadato nga tao sa kalibutan. Pero walay Ginoo. Ikaw, gusto ka itong kinabuhi, ha? Gusto mo? Lingo-lingo man lagi, no? Dili na ito gusto. Magunsa mo ng natay daghang kwarta, pero may impierno rata. Ibutan na to, na puno ng kwarta, kining kwartuhan eh. Kaya dato kay ka. Pero ang padulungan man lang dahil impierno. Dili yun na ko ikambyo ang akong kalag. Mas maayo pag magkaon lang kog tuyo kada tingkaon. Someday, kauban mo sa Diyos, so walay katapusan. Inyo ba nang naputang pa na sa inyong pangunahuna nga bahala naglisod to sa kalimutan. Basta dato ka ito sa taas. Dato ka sa taas. Pero kung magatubo ang puta pagkahamtong, muhinay-hinay mapaglambo ang atong kinabuhi, di ba? No? Kaya ang Diyos mag-supply ng pod. O bisa itong capacity, sa capacity for life, hinay-hinay kong kaguswag. Now, portfolio are categorized as follows. Duha man yung portfolio diri, no? Categorize siya sa duha. Gitawag siya og primary asset, na primary asset, og na gitawag na itong secondary asset. Now, atong sa tagsaon kini siya. Ang primary assets prepared for every church-age believer, no? Yandam kini siya para sa matag membro sa iglesia sa Dios. Now, na gitawag screw blessings. Now, kini siya mangud ng mga terminology na kuha ni siya sa mga bangko ni siya ng mga termino. Screw blessings, no? Screw blessings are the special, dili ni screw nga kung pang tanggal, ha? No? Kay, kwanto, ESCRAW to. Kini siya, screw blessings ni. Mura ka ng, sa usa ka bangko manggod, na sila screw or butanganan sa imuhang investment nga walay makagalaw ni anak. Wala gyud makagalaw ni anak. Halimbawa, kung time deposit ni mo na siya o ibutan na to 5 years or 10 years, dili na siya magalaw until
Mao man ang katong gitawag kontrata ninyo. Now, the same principle sa tuwa, ang atong kontrata niini, dili gid nato ma-withdraw. Doon ay screw blessings in time. Pero kaning screw blessings in eternity, dili gid nato ma-withdraw karon. Ma-withdraw nato kini sa dito na sa taas. Investment, no? No. So, screw blessings are the special sovereign grace blessings on deposit in heaven. Tuwalis taas. To be distributed by Jesus Christ as the believer attains spiritual maturity. No, paminaw niya, no? Iunanin ka importante ang usa ka magtotoo nga dapat magahamtong yun siya. Dapat magatubo kita spiritually. Ang atong panglantaw, espirituhanon, ang atong panglantaw, langitnon, ang atong panglantaw, mga butang nga dili mawala. Kaya kung ang atong panglantaw, kalibutanon, ang atong mga panglantaw, mga butang nga temporaryo lamang, nagpasabot nga, layo pagyud kita sa tinuod. Ang kabubutong sa Dios sa tuwa nga aduna kitay divine viewpoint. Nga natong panglantaw nga mga espirituhanon. Walay power kung natas kalibutan. Kung ang natong pangunahuna kalibutanon wa gyud power. Ang naay power sa dihang kita espirituhanon. So dili nagaingon kung ikaw nagatubo nga to sa pagkahamtong, yes, ihatag kini ni Jesus Christ nga na kanimo sa Bema Seat Judgment. Naay rewarding dito. Ang tanan natong mga hinaguan dito, kung nagmanaogon kita kining tanan hantod sa atong kamatayon o hantod sa rapture of the church, imo ka nang maangkon sa malabot ng mga panahon. Imuha na. For all eternity. Mao ka na nga dapat sensitive ka nga magatanaw sa mga opportunities sa imong kinabuhi. Asa tong nagatudlo og Bible doctrine, daginuta ang panahon. Ako, gawa sa akong pagtuon, napo ko'y mga pastors na akong paminawan. Kung ako sa sakyanan, napo'y pastor. Ngayon nagtudlo sa kwalito. Usahay, kung ako sa balay, pag-alan ako, na nagtudlo, minaw ko. Pero kita, no? Atong kinabuhi usahay, masaak tayo. Pag na magtudlo sa pulong sa Ginoo niya, gawa si Big Soto, mubalita kang Big Soto usahay, no? No? Mas ma-priority na to si Big Soto. Bulaga. So, kung ang tao, prone yun siya to carnality. Prone to carnality kita. Why? Tungod kay ang signature sa ato ang kinabuhi active. Very, very active siya. O, ang atong signature kanunay nga nagatanaw sa pleasure sa kalibutan. Kanunay nga nagapangandoy sa mga kalibutan ng butan. Gusto na ito atong makita. Gusto na ito atong madungog. Gusto na ito mag-enjoy. Mauna ang pangandoy sa old signature. Mauna hindi kita makaperform sa mga espirituhan ng butan. Apan ang Diyos, gusto niya nga magatubutan na ito sa pagkahamtong. Kaya nga naman, once nga magtubutan na ito sa pagkahamtong, adunay ang screw blessings in eternity, ihatag kini ni Jesus Christ nga na kanimo, niya ng panahon na sa Bema Seat Judgment, o kadahatag niya sa iyang reward nga na kanimo, kanang tanan, naghatag ang kahimayaan nga ito kaniya. Every blessing, every crowns, every rewards na madawat sa kamagtotoo, naghatag kahimayan sa atong buhay ni Diyos. Nga naman, kung naangkon mo ka na siya dito, kung sa may imong buhaton ka, God, salamat din sa imong pagkamahayo. Sa imong pagkamahayo, kanta na ito, the goodness of God.
Wa man gyud panahon nga dili maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Kita na may dili maayo. Kita may kanulay nga napakyas. Pero ang Dios wa gyud siya napakyas sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Sumala gud ikaw siguro kung magmuni-muni ka, imong i-evaluate ang imong kinabuhi, kung nagkinabuhi ka ng espirituanon, makaingon ka na maayo yun ang Diyos sa akong kinabuhi. Wala yun sa kapanahon nga ang Diyos naghimo o dili maayo sa akong kinabuhi. Maayo yun kayo siya. Now, election and predestinations are the acts of God in eternity past that establish His sovereign will and provision for the church's believers. Ephesians 1:4-5. By electing believers, God has expressed His will for them to receive His highest and best, particularly the conveyance of the scroll blessings in time and in eternity. Now may scroll blessings in time. Kaya nga namang nakaanhimang ka sa simbahan, i-providean ka sa imong pamiliti. I-providean ka, kung positibo yun ka, providean ka sa Diyos. Ayaw yung pagkahadlok niya ng inyong gasto. Kung naghadlok na sa itong gasto, equivalent yun na siya sa walay pagtuo. Di yun ikahadlok na to ang atong mga gasto sa kalibutan. Mugasto tas pagpangalagad sa Diyos, ayaw yung ikahadlok ka na siya. Himuha ka na ninyong opportunity. Ang Diyos, kung positibo ka, providean ka niya sa tanan nimong panginahanglanon. O gihatag niya ang pinaka-highest and best, particularly the conveyance of the scroll blessings in time and eternity. Now, through predestination, God has provided everything necessary for them to execute His will. Mga predestination, kaya ang kabubuton yun sa Diyos, we are predestined to become like Him. Magtubo ta. Muna yung purpose yun, magtubo kita. Musa, providean ka yun. Di ka makaingon nga, Pastor, wa man gugoy kwarta, so munang wa ko nakapaminaw pulong sa Diyos. Ganun wa magay kwarta. Di siguro ka positibo sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kaya kung positibo ka, ang Diyos na hibalo ng daan in eternity past. He will provide you everything. So He will, God has provided everything necessary for them to execute His will. Dili man pwede nga naghatag sa kini. Ibutan na to, opportunity ni. Ibutan to, dili namin kinabi. Uban siguro, dili na. Kami siguro, dili namin. Kaya pura, gapit naman mi dire, no? No? Dili pwede nga ang Diyos naghatag na mga opportunity, niya dili piniyatagaan sa logistical grace. Ihatag na niyan. Kuhan gina siya, package gina siya. Opportunity plus logistical grace. Parang dili ka mo kaingon nga, wag ko nakapangalagad ni mo, Ginoo kay, wag mo ko'y kwarta. Dili na katarungan. Dili gina mo katarungan. Wala ka nakapangalagad, kana tungod kay negatibo ka. Pero kung positibo ka, ingon ng Diyos, my God shall supply all your needs. Walay kulang din ha, no? So sa predestination, God has provided everything. Gihatag ka niyang hangin, no? Kanindot sa itong paginawa. Mayong panglawas. Pagkaon, sanina, kagwapo na itong mga sanina. Tanan, i-provide sa Diyos, ganyan ka na ito. Wata na gikulangan. So, para na maka-execute na siyang kabubuton, ang ato lang positive volition. Kaya kung maka-execute kita sa iyang mga plano sa atong kinabuhi, we will receive those screw blessings. Gusto yun niya. Dili man gusto sa Diyos mo, gusto na ko nga pagkatubang mo sa langit ha, kanang wadyo kayo madawat, dili na mo kabubuton sa Diyos. Imuhan ang kabubuton.
Kaya ang kabubuton sa Dios nga managtubo gid kitang tanan ngadto pagkahamtong bisan maabot man nata sa spiritual self-esteem. O basi makaganansya pagamay, maabot pa sa spiritual autonomy. O magrasyahan yung dako, ultra super grace, spiritual maturity. Wow, kanindot niya na, kunaka niya na, sa kasa niya ng tulog. I just hope kung muna nasa niyong pag-isip unta karon. Nga unta ang iyong pag-isip, nga musaka unta ka mo, musaka. Kaya dili na ito makungkir ang kalibutan kung dili ka magkatubo sa espiritual ng paghamto. Dili kita magbadaw doon sa kalibutan. Putong ta sa kalibutan. Kung dili ta nagatubo sa paghamto. Dili na ito masabtan ang spirituality. Padayon ta nga maglubog sa carnality. So, the essence of election and predestination guarantee that all Christians have the same privileges. Kining predestination o ang election nag-guarantee kini siya nga matag Kristohanon aduna tay the same privileges. Parehang tag privileges. Unsa man atong privileges? Royal priesthood. Ang atong pagkapari sa tubangan sa Dios, ikaw ang nagabuot niya na. Kung gusto nimo nga imong kahimtang kanunay nga nagapakig-fellowship kauban sa Dios, bisag asa ka, ikaw ang nagabuot niya na. Bisag na ka sa sakyanan, you are in fellowship with God. Bisag na ka sa trabahuan, you are in fellowship with God. O bisag na ka sa imong eskwelahan, kung nag-eskwela man ka, nga imong pangandoy nga, God, dili gid ko gusto nga malayo sa imong. Dili gid ako gusto nga ma-out of fellowship ko. Mo ba na pangandoy ninyo sa inyong kinabuhi? Kaya ko, ana gid akong pag-isip naman, God, in fact, prayer gid ako na sa galingon. God, kung pwede lang ka nang ayaw dyan kong i-out of fellowship. Huwag ilamit, basta ma-out of fellowship. Sumala, good experience na to. Pag ma-out of fellowship ka, pagkaway lang sa kalibutan. Bisag tugnaw, marang init. Bisag init, wala yan. Mura putang itugnaw. Huwag magkanimaw nga itong temperature. Pero kung if you are in fellowship with God, pagkanindot sa iyong kinabuhi, mura ka organize ang imong adlaw, limpyo ang imong mga abi, nindot ang imong kinabuhi, nakatagamtang ka sa tinuod nga kalinaw sa imong kinabuhi, kalipay, bisa man gugma, may experience din ka. So doon kita equal privileges as a priest. Nasabtan ba ninyo tanan nga pari tas tubangan sa Diyos? Ha? Nasabtan ba ninyo nga pari dito sa tubangan sa Diyos kantanan? Malalaki man o mababae pari tas tubangan sa Diyos. Isip pari, aduna kita direct access nga to sa Diyos. Ug ang direct access na to sa Diyos nga atong ipanindot ang atong pagpakigsanturot kauban sa Diyos. Kung makasalata, rebound rin pamagin niya na. Balik sa Diyos. Para nalimpyo na po kayo, in fellowship with God na po ka. Mauragin na ang pinaka-nindot na kinabuhi. Kitang tanan, equal ta niya na. Di ka magayon, pastor may mangga, kay pastor mangga. No? Ang pastor pwede pang magkaroon na labaw pa sa membro. Pero kung ang pastor magpili siya na magkinabuhi siya in fellowship with God, yes, iyahan ka ng pagpili. O ikaw sa atin ha, nga membro ka sa Royal Family of God, nagpili ka nga magpag-fellowship ka uman sa Diyos, ikaw po na. We have equal privileges as a royal priesthood. Sa dihang naluwas kita, natay positional sanctification, pero yes, pwede nga magpadayo ng experiential sanctification, magkinabuhi kita nga balaran. So we have equal privileges and equal opportunities.
Sa logistical grace, the unique spiritual life to fulfill their destiny in Christ. Nag-provide ang Diyos sa tanan. Kung sa may gi-provide sa Diyos, nag-provide siya sa atong tanang paginagnanon, pagkaon sa nina, transportation, education, communication, gi-provide sa Diyos na para nga ikaw masustain sa imong pagkinabuhi o nga ikaw magatubo ito sa pagkahamtong. Unsa pa lain sa logistical grace, ang Diyos nag-provide sa iyong pulong. Libre ba yung pulong? Libre, way bayad. Sa inyong pagganyan din mingon mo nga, Pastor, naghahatag man mi, kanang sa grace giving. Yes, mingon mo naghahatag mo rin na. Dili na bayad Diyos pulong sa Diyos. Ha? Ang pagtudlo sa pulong sa Diyos, walay bayad. Libre tinis. Hatag ang pulong sa Diyos. Gihatagan ka mo, gasa. O ngayon sa tuwa nga gasa ng pastor teacher. Siguro mingon ka mo, Pastor, o pwede ko nakikita sa akong tinuod ng pastor teacher. Kinahanglan ninyo kanang dapat masabtan din ninyo. Namoy right pastor teacher. Kaya kung dili ninyo masabtan ang inyong right pastor teacher, kung kinsa ng right pastor teacher ninyo, nagpasabot nga napagoy dapat nga pangitao. Dapat naging mo yung right pastor teacher nga mag-grow. Kung wala man mo mag-grow sa inyong pagkinabuhi, ditong napita, pagita yun mong dapit nga mag-grow. Gitagaan ka mo Holy Spirit. Ang Holy Spirit nga mo'y magatudlo kaninyo sa mga espirituhanong utang. God supplies everything. Gihatagan kang protection sa Diyos, sa logistical grace, divine protection. Walay makakuha sa inyo imong kinabuhi kung dili pa itugot sa Diyos, dili pa panahon. Nga naman, ang kabubuton sa Diyos nga ikaw mag-perform sa imong buluhaton, samtang napay plano ang Diyos sa imong kinabuhi. So because election and predestination are part of a larger illustration called computer of divine grace, they are sometimes referred to as computer assets. Now, usay dali na itong masabda ninyo kung masabda na ito ang computer. Kaya sa computer man God, dito tanan, nakasulat na tanan, isa na lang kapindot kung gawas na. Ang imong kinabuhi, nakabutang na sa gitawag na itong computer sa Diyos. Ang computer, siguro nagabot ng computer, mga 1980s pa man, no? Na-discover ng computer. Kaya, pag-eskwela ba yan ng college, o pa ba yung computer? Ambot sa inyo ha, no? Na naman may computer. Na computer science. Mga 1990, na computer science nga kurso. Pero, sa among time, typewriter, kusok yung tigaw, tok, 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 tok. Magana sa among panahon. Sa inyo hanggaroon, ang kuha na kayo, no? Soft na kayo, no? Gamay pindot mo, marka na niya. Amuha, pag dili-duot pag ayaw, di mo lagra. Kaduhaon pa mo balik. Para mo lagra ang litra. Pero sa Diyos, naanaling computer. Sa doctrine sa divine decrees, ang computer sa Diyos dito, na siya'y overall na computer para sa tanang tao. Napod siya'y computer nga para lang sa imong kinabuhi. Ayong kinabuhi, kini, murabag, usa ka na kong computer ba, nagutagag folder. Kini nga folder, para nastibok, katawhan sa kalibutan. Na ang Diyos niya na. O muyumot siya ang individual, Federico Andoy, anapoy ko sa ka-folder dito nga, ako lang. Mauna, ang Diyos na ibalunan niya na. Diatagan ko niya o number of years akong pagkinabuhi sa kalibutan. Ang tanong, tanong si Itbulaga, giunsa na to ang atong opportunities. Giunsa na to ang ihatag sa Diyos ato ang time. Ato pa kining kusik-kusikan o ato pa kining siyang giriding. Ito ginod pa nato pinisyan. Secondary assets. Na. Di na day kita magkaato sa secondary assets kay sa sunod na day kining ang Domingo nato pagatunan ng secondary assets.
At least, mga butang na inyong nasabtan, I just do hope na doon na kita nindot kayo nga palabuton, paglao, sa malabot ng mga panahon. Ayaw ka balaki ang atong kahimtang sa kalibutan. Biyaan na ito kinisang tanan. Posible nga kita ang siguro, lisod ang atong kahimtang karon. But someday, sadyang matubang na kita kang Kristo Jesus ka ating Ginoong manluluwas. Dako kayo ang imong isip, pagpasalamat o kalipay, sadyang dito nandiyan kita sa langit. Kunyara ba, ang pagbalik diya sa Ginoo, kaya wala na to dahuman. Basin bayaon niya o nanas siya. Try to redeem your time. Try nga atong daginuto ng atong time. Atong ihatag kini sa Ginoo ang atong mga kinabuhi. And I just to hope nga mahimong priority number 1 nato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Which is mao yun ang gusto sa Dios nga magapanghita po sa atong kinabuhi. Sikandari na lang ng mga ubang mga puluhat ng Ginoo. Tabang ka sa mga kinahanglanon, na yung panginahanglanon, sikandari na lang na. Kanang maluoy ka sa mga tao, kanang sikandari na lang siya. So, ang first priority yun sa pagtuon sa pulong sa Diyos. And I just do hope na nasabtan ninyo ka na. No? I'm praying, doon na tayo nightly Bible study on Tadere. Mabot na lang sa mga panahon yung nagulata sa ito ang na logistical grace ng mabot para sa mga adult, mga taga-dinhin, mga tigulang, magamit na itong atong matagabi. No? Wala itong prayer nga the more nga positibo kita sa pulong sa Diyos, the more nga hatagan kita ng opportunity. No? Nga ma-utilize na ito ang mga panahon na yung hatagan ka na ito. So, maduha, matulong, upat, okay ra. No? Kaya ang Diyos wala kinahanglan ng daghan. 2 or 3 gathered together in His name. There He is in their midst. No? So, wala na kinahanglan ng daghan. Duha o tulo, pwede na. No? Okay, so din sila sa tama na itong pagtuon o ato kita sa pagampo. Hangyo na tanan sa pagtindog. Amahan mo nga Diyos, salamat na usab sa panahon nga nagiyatagan ni kanamo, din kami nagakatigong, nagasalo-salo kami sa imuhang pulong, nga mo pagkaon sa among kalag, nga di nagahatag ka na mo, ug dugang, espirituhanong dynamics o kadasig, Father God. Masamtang niya pa kami nini nga kalibutan, kanunay kami nga magagkaon sa imuhang pulong, para nga dasig kami, o maisugon kami sa pagbuhat sa mga espirituhan ng mga buluhaton samtang gahulat kami sa imong pagbalik. Salamat sa imong makanakan, akong ginatugyan ng tagsa-tagsa na mo kang mga kinabuhi nga kanimo. Salamat nga sa insaktong panahon. Ikaw magpatubo ka na mo ngadto sa pagtubo sa espirituhan ng pagtubo. Akong ginatugyan nga kanimo ang tanan, ginapasalamatan, pinagilamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Atong Diyos at atong manluluwas. Amen.